Siyam na taong gulang na si Orap, subalit ayaw pa rin niyang pumasok sa paaralan. Isang araw, napagpasyahan ng kanyang mga magulang, nabigyan siya ng regalo kung siya ay papasok sa paaralan. Pumayag si Orap, subalit sa tuwing pumupunta siya sa paaralan ay hindi siya pumapasok. Tumatambay lamang siya sa burol. Sa burol na iyon ay natatanaw niya ang buong tayo. Sa kanyang pag-uwi hapon, bago siya papasok sa kanilang bahay, ay umaakyat muna siya sa puno ng mangga na nasa gilid ng kanilang bahay. Dahil butas ang bubong ng kanilang kusina, ay nakikita niya kung ano ang nilulutong ulam ng kanyang nanay. Magandang hapon, Nay. Isa, dalawa, tatlo. Karne ang nilulutong ulam ng nanay ko, sigaw ni Orap. Tuwang-tuwa sa sadyara at agad niyang ipinalita ito sa kanyang asawa. Mahal, ang galing ng anak natin. Sigurado akong pinaghuhusayan niya ang kanyang pag-aaral. Matalino ang anak natin dahil kahit hindi niya nakikita kung ano ang nilulutong ulam ay napupulaan niya ito. Pagmamayabang na sabi ni Sadyara. Napatuloy ang ganoong gawain ni Orap hanggang sa napaisip ang kanyang ina kung bakit ang laging nilulutong ulam ng kanyang ina ay napupulaan ni Orap. Gusto subukan ni Sadyara kung gaano kahusay ang kanyang anak. Isang hapon, maaga siyang nagluto. Itinagay niya sa ilalim ng kama ni Orap ang kanyang nilutong ulam. Pagdating ng kanyang anak, magandang hapon, Nay, Tay, nasa ilalim ng aking kama ang nilutong ulam ni Nanay. Humanga si Sadyara sa kanyang anak, kaya simula noon, nagsimula na ipagmalaki ni Sadyara ang kanyang anak. Ipinalita niya sa kanyang mga kapitbahay kung gaano kahusay sa pag-aaral ang kanyang anak. Dahil doon, inakala ng mga tao na may kapangyarihan si Orap. Hanggang sa umabot ang balitang ito sa kapitan ng kanilang layon. Umaga ng Sabado, nagulat si Sadyara dahil maraming tao ang bisita sa kanilang bahay. At mas nagulat pa niya ng kanyang nakita si Kapitan Maui at agad siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay at nalinis. Magandang umaga po, Kapitan. Buti naman po at nakadalaw kayo sa aming bubo. Nahihiyang sabi ni Sadyara. Kamusta kayo dito? Ang anak mo, nabalitaan ko kasi na mahusay o siya mahula. Pero sana ako ipakikiusap sa kanya. Sa totoo lang, siya ang sadya ko kaya ako nakadalaw. Pagpapaliwanag ng Kapitan. Ayos lang po kami rito, Kapitan. Ang anak ko, nasa loob. Sandali at tatawagin ko lang. Sagot ng Kapitan. Anak, halika rito. Gusto ka lang makausap ng Kapitan. Pakiusap ni Sadyara sa kanyang anak. Kinakabahan si Orap, ngunit wala siyang magawa. Kaya lumabas siya ng bahay at nakipag-usap sa Kapitan. Magandang umaga po, Kapitan, pagbati ni Orap. Magandang umaga din mo. Nabalitaan ko kasi na mahusay ka raw manghula. Meron sana akong ipagagawa sa iyo. Nawawala kasi ang aking singsing. Mahalaga sa akin ngayon. Bibigyan kita ng pera kung mahuhulaan mo kung sino at nasaan ang aking singsing. Pagpapaunawa ng Kapitan. Sige po, Kapitan, payag po ako, pero kung maaari, ay sa bahay nyo na natin ito gagawin. Mamaya po, pupunta ako sa bahay ninyo dahil kakausapin lang muna ako ni Nanay pagdadakilan ko lang. Sige, Orap, ipahihintay na lang kita kay Lukman. Siya ang maghahatid sa iyo patungo sa bahay. Huwag kang mag-alala dahil sa lahat ng mga tauhan ko, siya ang isa sa pinagkakatiwalaan ko. Umalis na ang Kapitan at si Lukman naman ay napaiwan sa labas ng bahay ni Orap. Nay, mayroon sana akong pakiusap sa iyo. Magtiwala po kayo sa akin dahil para sa pamilya natin ito. Pag-alis namin mamaya, sumugin mo ang lahat ng mga libro ko. Pagulong ng pakiusap ni Orap. Gusto na sanang pagalitan ni Sadyara ang kanyang anak, ngunit nakikita niya sa mga mata nito kung gaano ito kaseryoso. Alam niyang matalino ang kanyang anak, kaya naniwala at pinagkatiwalaan niya ang kanyang anak. Lumabas na ng bahay si Orap at nagpahatid na kay Lukman. Makalipas ng ilang minutong paglalakad, nang biglang nagsalita si Lukman. Orap, malapit na tayo sa bahay ng Kapitan. Pagpapaalala ni Lukman. Sandali lang po dito, babalik lang muna ako sa bahay dahil nasusunog ang mga libro ko.
kanyang bata. Sandali lamang nilang tinitigan ang abo ng mga libro at napatuloy na sila sa paglalakad. Ay, hindi pa ba sila nakarating sa bahay ng kapitan nang biglang umiyak at nagsalita si Lokman. Urak, sa totoo lang, ako talaga ang nakikita sa singsing ng kapitan. Utang na loob, huwag mo akong sumbong sa kanya, baka ipatulong niya ako. Alam ko kasi ireregalo niya sa akin ang pinakamalaki niyang pato, kaya ipinakain ko sa pinakamalaki niyang pato ang kanyang singsing. Pakiusap si Lokman sa bata. Nagpaiwan si Lokman at napatuloy naman sa paglalakad si Urak. At pagkarating nila sa bahay ng kapitan, ay agad siyang pinapo at pinainom ng tubig. Kapitan, may mga pato mo ba kayo? Tanong ni Urak. Oo, marami. Kung gusto mo, bibigyan ka kita, sagot ng kapitan. Gusto ko yung pinakamalaking pato. Kumuha po kayo ng kutsilyo at pugutin ninyo ang leeg nito. Pagpilit at pagtutos ni Urak. Nagulat at napaisip ang kapitan, ngunit sinunod pa rin niya ang utos ng bata. Lumabas siya ng bahay at nagutos na hulihin ang pinakamalaking pato. At nang mahuli na ang pinakamalaking pato, ay agad niyang hiniwa ang leeg nito at agad niyang nasilayan ang pagkahulog ng kanyang singsing. Dahil sa sobrang gumawa ng kapitan, ay agad niyang niyakap at napasalamat siya kay Urak. Halika, iho, pumasok muna tayo sa loob. Ibibigay ko sa iyo ang pera. At nang nakuha na ni Urak ang kanyang gantimpala, ay agad na siya nagpaalam sa kapitan na uuwi na siya. At sa pag-alis niya, ay muli siyang tinawag ng kapitan. Urak, sandali lang. Ibibigay ko sa iyo ang kayamanan ko kung mababasa mo ang nakasulat, kung makakaya mo ang ipagagawa ko. Nagustuhan ni Urak ang sinabi ng kapitan. Sige po, ano po ba ang gusto mong gawin ko? Sagot ni Urak. Kung mababasa mo ang nakasulat sa papel nito, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking kayamanan.